Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Pagkatapos ng pag-aaral, pagtatrabaho naman ang isang iisipin ng mga tao sa mundo. Iba ay mapalad na nakakapag-aral at nakakapagtrabaho, at ang iba naman ay hindi. Mabuti na lamang at isa ako sa mga taong maswerte na nakapagtapos ng pag-aaral at nakapagtrabaho. Ako si Ella Reyes at ngayon ay nasa 27 years old na ako. 4 years na akong nagtatrabaho sa isang manufacturing company at mapalad din na na-promote sa trabaho bilang isang supervisor. At dahil tumaas ang posisyon, kinailangan kong mag-undergo training and seminar na siya namang gagawin sa Cebu kung nasaan ang head office ng company. Alauna ng hapon nang ako'y dumating sa Cebu at pinuntahan ang isang apartment na siyang inalok sa akin ng kakilala ko sa Cebu na malapit sa company kung saan ako mag-undergo training. 4-story ang apartment. At per floor ay may 3 unit. Lahat iyon ay studio type lang. 4-5 lang a month. Mura na yon kahit papaano pero bukod pa kuryente at tubig. Halos okupado na lahat. Pwera na lamang ang 2 unit sa 4th floor. Gusto ko sana yung malapit sa gate para hindi mahirap mag-akyat at baba. Pero no choice kaysa naman na maghanap pa ako ng iba. Na-meet ko si Tatang Berto. Siya ang katiwala ng apartment na to. 59 years old. Matanda na nga siya pero kayang-kaya pa rin niyang umakyat ng 4 na palapag araw-araw dahil sa 4th floor din siya nakatenant. Mabait siya kausap at madaling kausap. Pero syempre kailangan ko pa rin sundin ang patakaran ng apartment. Naging normal lang ang unang linggo ko dito sa Cebu. Trabaho at bahay lang ang naging routine ko. Hindi naman ako nahihirapang makipag-usap sa Bisaya kasi kahit papano kaya naman nilang magsalita o umintindi ng Tagalog kaya wala akong naging problema. Sabado, kagagaling ko lang sa maliit na talipapa at na may linang pwede kong maging tanghalian at hapunan. Pagkatapos maihanda ang mga rikado ng lulutuin, nag-focus na ako sa karne na huhugasan ko. Nagulat na lang ako nang bumuluwak ang tubig sa gripo at tuloy-tuloy na bumuhos ang malakas na current ng tubig. Nabasa ang sandong suot ko, pati na ang short ko. Sa katarantahan ko, wala akong ibang inisip kung hindi humingi ng tulong kay Tatang Berto. Tatang! Pasigaw na tawag ko sa kanya. Narinig ko pa na sumagot ang matanda sa akin mula sa loob ng unit niya. Sandali lamang. Tatang, tulungan ho ako. Nasira ko yata yung gripo. Baka umapo sa lababo eh. Sigaw ko sa kanya pagkabukas niya ng pintuan. Napansin ko na hindi agad nakasagot si Tatang at nanatili lamang itong nakatingin sa akin. Huy! Tatang, tulungan mo ko. Oo yeah. Sandali lamang. Sagot agad niya sa akin. Nagradyo muna siya sa guard sa baba para ipautos na patayin muna ang tubig sa 4th floor at saka bumalik sa loob ng bahay. Wala pang 1 minuto ay lumabas na to na may mga gamit at gripo na pamalit sa nasirang gripo sa unit ko. Sisip-isip ko na lang na Boy Scout pala to ang si Tatang kasi may mga nakahanda na siyang mga gamit na pamalit sa nasirang gamit ng unit. Pasensya nga iha, hindi na ako nakapag-check ng mga gamit dito sa unit mo kasi biglaan din ang dating mo eh. Sabi ni Tatang habang tinatapos ang pagkukumpuni. O ayan, tapos na. Ngiting sabi niya na napatingin ulit sa aking katawan. Ay, salamat naman po. Pasensya na rin kung naabala ko kayo, Tang. Sagot ko naman sa kanya pero napansin ko na naman ang pagkakatulala niya sa akin.
Pero nung napansin niya na nakatingin lang ako sa kanya, ay agad niyang inalis ang tingin niya sa akin. At nagradyo ulit sa guard para buksan na ang tubig. At yun na nga, okay na ulit ang gripo. Nagsabi naman siya na magche-check muna siya ng mga ilaw at iba pang gamit sa unit para siguraduhin na wala nang may sira pa. Kaya hinayaan ko lang muna siya at ako naman ay naisipang magpalit ng damit dahil nga sa nabasa ito ng tubig. Dahil walang kwarto ang studio type na yon, sa banyo ako nagpalit at dun ko napansin sa salamin sa banyo na humapit pala ang sando na suot ko sa katawan ko at kita ang manipis na panloob ko sa pagkakahapit. Kaya pala napapatingin si tatang sa akin kanina. Pero hindi ko naman iyon minasama. Agad ako nagpalit ng damit noon. Spaghetti na medyo mababa ang neckline ang damit na nakuha ko. Hindi na sana iyon ang isusuot ko pero inisip ko na lang na hindi naman magtatagal si tatang sa unit ko. Kaya itinuloy ko rin yung damit na yon. Paglabas ko ng banyo, saktong nag-uusap sa radyo ang guard tsaka si tatang. "Tang, kumain na ba kayo?" Tanong ng guard sa radyo. Hindi pa," sagot ni tatang. "Baka naman humamaya, wala na naman kayong pagkain dyan. Tapos hindi ka magsasabi sa akin. Baka mahimatay ka na naman dyan." May tirang pagkain pa ako, tsaka pera. Kaya huwag kang mag-alala." Biglang napansin ni tatang na nandun na pala ako sa lababo. Iha, okay naman na dito. Wala na ako nakitang sira. Balik na ako sa unit ko." Sige po, tang. Salamat po ng marami." Paglabas niya, napaisip tuloy ako sa pag-usapan nila ng guard. Marami tuloy akong gustong itanong sa kanya. Tinuloy ko na lang ang pagluluto at agad naman ako ang natapos. Bumili muna ako ng soft drinks dahil minsan hindi kompleto ang tanghalian ko kapag walang soft drinks. Pagbalik ko sa apartment, agad akong sinalubong ng guard at nagpasuyong iabot ang pagkain na dala niya kay Tatang Berto. Dito, napatanong ako sa kanya at nilahad naman ng guard ang nangyari. Minsan na pala itong nahimatay dahil sa sobrang gutom, dahil minsan palang naubusan ito ng budget at walang pambili ng pagkain. Maliit lang kasi ang kinikita nito sa pagkakatiwala ng apartment. Kaya doon ako nahabag kay tatang. Pag-akyat ko, naisipan kong ayain si tatang na kumain kasabay ko sa apartment bilang pasasalamat ko na rin sa kanya sa pag-assist sa akin sa nasirang gripo. Nahihiya pa to sa una pero napapayag ko na rin. Sa unit ko, pinaghahandaan ko siya ng pagkain. Medyo malayo yung baso sa akin, kaya kailangan kong yumuko ng kaunti para maabot yung baso. Sa pagkakayuko ko, medyo bumaba ang neckline ko at medyo lumitaw ang kalusugan ng aking hinaharap. At nahuli ko na naman si tatang na nakatingin roon. Pero hindi ko pa rin minasama yun. Nang kumain na kami, nagsimula akong magtanong-tanong sa kanya, tungkol sa kanya at kung nasaan ang pamilya niya. Nalaman ko na tiga Manila pala si tatang, kaya pala marunong magtagalog at dati palang seaman. Binuhay niya ang pamilya niya at pinag-aral ang mga kapatid, kaya matagal din siyang nakapag-asawa. Na-inspire ako sa sipag at tiyaga ni Tatang Berto. Ang dami niyang napagdaanan nung nagsisiman siya. Sa edad na 37, nakapag-asawa siya ng bata sa kanya, 30 anyos naman. Pero pagkatapos ng 2 taon, ay niloko siya nito. Nalungkot ako sa nalaman ko sa buhay niya. Hindi pala madali ang pinagdaanan niya. Sinubukan niya uling magmahal sa age of 46. Nag-asawa siya ulit pero ganun ulit. Niloko lang siya, kaya hindi na siya nagmahal pa. Sa pamilya naman niya, wala na siyang gaanong balita nung nagkanya-kanyang buhay sila. Sobra akong na-stress sa nalaman ko kay tatang. Marami pa siyang kwento sa akin at talagang nakaka-inspire, pero natatawa lang ako na sa haba ng kwentong iyon, ilang beses ko siyang nahuhuling tumitingin sa maputi
at makinis kong legs. Pero hindi ako nakakaramdam ng inis sa kanya kasi nakikita ko naman na mabait siya. Simula noon ay naging close kami ni Tatang. May mga time na sabay kaming kumakain ng tanghalian o ng hapunan at marami kaming napag-uusapan pero never siyang nagtanong ng personal sa akin. Isang araw, nagpaayos na naman ako sa kanya ng ilaw sa banyo. Iniwan ko lang siya sandali para bumili ng tinapay na pwedeng ipamerienda ko sa kanya. Pagbalik ko ng unit, nakita ko na may ilaw na ang banyo. Agad akong tumuloy sa banyo para tingnan yung nilagay na ilaw ni Tatang. Pero nagulat ako na nandun pala siya sa loob. At nagulat din ako sa ginagawa niya. Nakababa ang short niya at nagsisikap ito mag-isa. Habang nasa tapat ng kanyang ilong ang pinag-alisan kong underwear. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko at sobrang nasyak ako. Ella, patawarin mo ko. Hindi ko na mapigilan tong nararamdaman ko sa iyo eh. Sambit niya habang ginagawa niya yun. Hindi ako nagsalita sa mga oras na yun dahil wala akong ibang nararamdaman sa kanya kundi ang awa. Si Tatang siguro, wala na siyang mahanap ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Hinayaan ko siyang matapos. Maya-maya pa'y lumabas na ito sa banyo at nagulat siya na nandun na ako sa unit. Halatang natakot siya at malamang ay iniisip niya kung nahuli ko siya. Pero hindi ako nagpahalata. O Tang, merienda muna kayo. Sige Iha, magpapalit lang ako ng damit. Pinagpawisan kasi ako sa pagpapalit ng ilaw eh. Tugon naman ni Tatang na hindi niya alam na nahuli ko siya sa kapilyuhan niya. Agad siyang lumabas at nangakong babalik. Bigla ko tuloy naisip na kahit matanda na si Tatang, ay kaya pa rin pala niyang magbigay aliw sa isang babae. Hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya. Wala kahit anong takot na baka may gawin siya sa akin. Lumipas pa ang mga araw. Napansin ko na para akong iniiwasan ni Tatang Berto. Hanggang sa mag-decide ako na kausapin siya. Humanga ako sa kanya nang biglang umamin siya sa akin na meron daw siyang pagnanasa sa akin. Natatakot lang daw siya na baka hindi na raw niya mapigilan ang sarili niya at baka may magawa siya sa akin na masama. Muli wala akong naramdamang galit o takot sa kanya, kundi paghanga. Isang linggo ulit ang lumipas at halos hindi na kami nagkakausap ni Tatang Berto. At 3 linggo na lang ay aalis na ako pabalik ng Maynila. Nag-decide ulit ako na kausapin si Tatang. Sa mga oras na yon, nag-isip na lang ako ng dahilan kunwari na may papaayos ako sa kanya. Agad naman siyang pumunta sa unit ko para tingnan yung gamit na dinahilan ko sa kanya. Sa mga oras na yon, hindi siya makatingin sa akin ng maayos. Siguro naiilang siya sa suot ko. Spaghetti ulit, na kulay red at naka-short at litaw na naman ang mabuting harapan ko noon. Atang, gusto ko lang po sana na mag-usap tayo. Wala po talaga akong ipapaayos sa inyo. Sambit ko. Hindi naman siya sumagot. Tang, gusto ko lang po sana na okay tayo bago ako umalis. Dahil ilang linggo na lang ay aalis na ako. Ay uuwi na ako ng Maynila. At gusto ko na malaman mo na hindi ako galit sa'yo. Bigla siyang napatingin sa akin at kitang-kita sa mga mata niya ang lungkot. Ganun ba? Malungkot na sambit niya. Salamat Iha kung hindi mo ako kinamuhian. Tugtong pa niya na siyang nagpahabag sa akin. Tang, wala po akong dapat kamuhian sa'yo. Naiintindihan ko kung bakit niya nagawa yun. Mabuti pa kayo at dala lang yan ng kalungkutan niyo eh. Tugon ko ulit sa kanya sabay lapit. Halos napalunok siya nang lumapit ako sa kanya. Maliit lang kasi si Tatang, kaya halos nasa tapat ng mukha na niya ang kalusugan ko. Nakayuko lamang to at tila nahihiya sa paglapit ko. Hinawakan ko siya sa baba at itinaas ko ang mukha niya at nagkasalubong ang mga mata namin at nginitian ko siya ng matamis. Tang,
Gusto mo ba talagang tikman? Tanong ko sa kanya. Nanlaki ang mata ni Tatang nang marinig yun. Tang, papahig po ako. Dugtong ko pa at niyakap siya. Talaga? Sigurado ka ba, Iha? Tanong niya sa akin na nanginginig. Wala akong ibang sagot kundi halik sa kanyang labi. At sa mga oras na yon, bigla siyang nabuhayan at gumanti na rin. Natatawa ko kasi kakaiba talaga humalik ang mga matatanda. Hinahayaan ko lang siya at mahaba habang palitan ang ginawa namin ni Tatang. Bumaba ang kanyang labi sa aking leeg. At sa totoo lang, hindi ko inaasahan na talagang tatablan ako ng sobra sa isang matanda. Nakatayo lamang kami at magkayakap habang ginagawa niya yon. Hindi na rin niya napigilang humaplos sa aking katawan paibaba. Napapakagat na lang ako sa labi dahil kakaiba ang mga haplos niya sa akin. Bakit ganun? Tuluyan na nga naming inalis ang mga suot. At sa pagkakataong yon, sobrang nanlaki ang mga mata ni Tatang nang makita ang kabuuan ko. Ilang segundo pa niya itong pinagmasdan at maya-maya pa ay hindi na niya napigilan ng sarili. Tang, nakakangawit ang nakatayo. Biglang sambit ko. Bigla siyang napatingin sa akin at ngiti naman ang ginanti ko sa kanya. Agad niya akong hinatak sa kutsyon na nakalatag sa sahig na siyang nagsisilbing higaan ko. Marahan naman niya akong inihiga. Naramdaman kong pinaghiwalay niya ang mga binti ko at maswerteng pinagmasdan pa ang magandang tanawin na bumungad sa kanya. Tatang Berto, tawag ko sa kanya at napatingin naman siya sa akin. Ano pa pong hinihintay niyo? Agad na binalik ni Tatang ang atensyon niya roon. Alam na niya ang ibig kong sabihin. At ako naman ay humanda na sa gagawin ni Tatang. Sa puntong yun ay napamura na lang ako ng tuluyan ng lumusong si Tatang. May karanasan na ako sa ganitong bagay pero hindi kasing husay ni Tatang. Iba nga siguro kapag matanda na at eksperto. Pero wala naman gaanong karanasan si Tatang pero ang galing-galing niya. Hindi ko mapigilang maihiyaw ang pangalan ni Tatang. Lalo naman itong nanggigigil nang marinig niya yon. Hanggang sa hindi ko na kinaya pa, ay tuluyan kong naabot ang rurok. Ayos ka lang ba, Iha? Muli matamis na ngiti ang iginanti ko sa kanya, kasabay ng halik sa kanyang labi. Agad kong itinihaya si Tatang at ako naman ang kumubabaw sa kanya. Tinanggal ko ang kanyang t-shirt habang nakatingin ako sa kanya. Pinagmasdan ko ang kanyang kulobot na katawan at muli ko siyang nitian. Pansin ko na agad ang umbok sa kanyang short na sa tingin ko ay hindi naman gaanong nabiyayaan. Pero maya-maya ay nagulat ako sa aking nabungaran. Dahil matanda na siya, inisip ko na hindi na siya gaanong tatablan. Pero malabakal pala ang bumungad sa akin. Iha, sasamantalhin ko na to. Sigurado ka ba? Tanong pa ulit ng matanda. Oo, Tang. Sambit ko na may kasamang ngiti. Muli akong pinahiga ni Tatang at pumwesto siya sa pagitan ng aking hita. Agad kong iniyakap ang mga binti ko sa kanyang bewang. Medyo kinakabahan ako, pero ilang sandali pa ay natamasa ko na ang unti-unting pag-iisa namin ni Tatang Berto. Kagat labi kong tinanggap ang una naming pagsasalo. Halos mamuti ang mga mata ko, hindi ko akalain na ganito ang sasapitin ko. Para akong mababaliw, si Tatang ang kauna-unang lalaki na nagpaabot sa akin sa pinakarurok, na hindi ko naranasan sa aking mga dating nobyo. Lumipas ang ilang oras na walang humpay na nagpakasasa sa akin si Tatang. Hanggang sa tuluyan kaming nakontento sa isa't isa. Bumagsak sa aking ibabaw si Tatang at parehas kaming naghahabol ng hininga. At maya-maya pa'y hinalikan niya ako ng smack. Nagulat ako nang umiiyak si Tatang Berto. Oh, bakit naman ho kayo umiiyak, Tatang? Ella, Iha, sobra ako nagpapasalamat sa iyo dahil pumayag ka. Kahit matanda na ako, hindi ka nandiri sa akin.
Salamat sa pagpaparanas mo sa akin ito. Tang, isa lang ang masasabi ko. Walang anuman. At hinalikan ko ulit siya. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan muna kami ni Tatang habang kumukuha ng lakas at pagkalipas ng 10 minuto ay muli na naman kaming nagsalo sa kama. Nilubos ako ni Tatang sa mga gabing nagdaan. Malaya rin akong nakakasigaw kasi kami nga lang ang tao sa 4th floor ng apartment. Sa natitirang 1 buwan ko sa Cebu, nagpaasawa ako sa kanya. Naging agresibo man siya pero ramdam ko pa rin ang respeto niya sa akin. Natapos ang 1 buwan at pabalik na ako ng Maynila. Kaya huling gabi ko sa apartment ay muling may naganap sa amin. Sa totoo nga lang ayaw niya kasi baka wala na akong lakas sa biyahe ko kinabukasan. Pero nagpumilit lang ako. Maraming dahilan kung bakit ko ginawa to. Si Tatang Berto ang simbolo ng isang tunay na lalaki. Nawala ang galit ko sa lalaki nang makilala ko siya. Naiinis nga ako sa mga babaeng nang iwan sa kanya. May pagkakaparehas din kasi ang pangyayari sa buhay namin ni Tatang. Parehas kaming iniwan. Pero kay Tatang ko nakita ang pagiging ama na hindi nagawa ng tatay ko dahil iniwan lang din kami nito. Para sa akin, hindi dapat maranasin ni Tatang Berto yung pait na naramdaman niya dahil napakabuti niyang tao. Sa pag-alis ko sa Cebu, ang tanging advice na pinabao niya sa akin ay magtiwala ulit sa pagmamahal dahil ito ang kakayahan nating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng story nito.